Pag hindi ka tumino, gagaya ka sa tatay mo. Kung yun ay tatay ka. Ha? O, ba't kayo nagtawa? Nagtanong lang naman ako kung yun ka talaga ay tatay mo. Wala namang masamang sagot ka talaga. Diba? Sa kagarapalan ninyo, sa paghahabol ng pilang hindi sa inyo, pawian ninyo ang taong bayan. Diyan kayo kakamali. Dahil kapag ito na puno na itong taong bayan, at kupantrahin ka na darating dito sa bansa natin, ewan ko lang kung iikot ang tumbong. Iikot ang tumbong ng Marcos. Wala ka na may tulong. Sa mga taga-Mindanao, taga-Ron sa amin, hindi naman yata tatanggapin. Ay paubaya nila pag dito tumama na sa Luzon. Dahil itong kalamidad ito, walang pinipili ito. Siguro, marami pa magsasalita dito. Ako, isa na lang ang panawagan sa lahat. Dahil alam ko, nakikita ito sa buong sambayanang Pilipino, sa lahat ng mga driver, konduktor, at dito ang chairman ng transport, lalaban tayo ng sabayan. Tayo ang nagservisyo sa kanila. Napaliin tayo. Wala na tayong iyahatid pa sa Malacanang, Marcos. Ang galing natin yan. Ang panawagan ko sa atin lahat, magkakaisa tayo lahat. Sasabihin ko, kayong mga nasa iisang kana ngayon, yung mga hepe ng pagkataan at sindikatong kriminal na nagdakal ng pera ng bayan. Ngayong araw na ito, tayo po ay tinatawagang maging haring tulungan. Nasa harap natin ang isang sanggol at pinapipili tayo kung sino ang umihina. Yung ina na nagsisinungaling at nanlilinlang sa anyo ng ICI at ng Kongreso at maging doon sa Senado na winawara ng kanyang sarili. Ang mga mamayan ay karikta sa pagnanakaw. Ngunit hindi pa siya nagpapakita ng kanyang galit sa mga lantangan. Hindi pa siya tiyaring tulungan na inibigay ang bata sa kanyang tunay na ina. Yung hindi handang hatiin ang sanggol upang ang sanggol na yan ay maging taatang sa dapat siyang mahuling maging. Ay ibigay ngayon doon sa manlilinlang at sinungaling sa anyo ng ICI at ng Kongreso na nakatakdang iapwetro ang mga hepe ng putaan at sindikatong kriminal sa anyo at pangalan ni Bongbong Marcos na kailangang alisin at patalsikin sa kanyang upuan ngayon. Ang ating buong bansa ay hindi nagkakaisa. Tayo po ay nahati ng ating wika, ng ating mga tribo, ng ating mga reliyon, ng ating mga paniniwala, ng ating edukasyon, ng kalagayan sa ating buhay, at napakarami nating kanya-kanyang kahihiyan. Ngunit hinihingi po ng pagkakataon na ang ating bansa ay nakaharap sa pambansang daan kung saan tayo ay maglalakbay sa araw na ito sa mga darating hanggang dumating ang kadukdulan na mapatandig ang diktador na si Marcos, ang amo at hepe ng mga putahan at sindikatong kriminal sa pambansang sanandaan na yan. Inaanyayahan ko ang lahat ng nasa likod at ng nasa harap. Dito na ang mga nasa harap. Tayo ko'y magsama-sama at magtasyang maging tiyaring tulungon. Ang bata na sinasabi ni Kuya kanina na kailangan maging upang maging ang dapat siyang maging ay kailangan natin iligtas. Meron tayong bansa na kailangan iligtas. At maglalakbay tayo sa pambansang sangandayan na yan kasama bilang mga bagong haring tulungon.
natin ang pagkakaisa ng buong bayan mula sa pagkakaiba-iba. Tayo pong dumating sa panahon na ang bata ay magiging bata, pinakamabuting bata. Hindi katulad ngayon, kaya hindi tayo maasa pa tayo sa pangako ng kasinungalingan at panlilang na inilalako ng IPI, ng Kongreso at ng Senado. Hindi natin dapat hintayin na si Marcos ay iabsueltong dahan-dahan ng mga kapuran na yan. Yung ina na nanananti at nagsisinungaling, tukdalatiin ang bata para makuha kalahati ng katawan. Gusto natin ng isang buong bansa, sabihin natin ang pagkakaisa na yan, ibagsak si Marcos! Mamaya ay tutungo tayo marahil sa ibang mga lugar at makikita natin ang iba pa natin mga kasama. Magkita-kita tayo bilang mga bagong Solomon na magliligtas sa bayan. At hindi madadaan sa panlilinlang at pagsisinungaling na kung saan-saan ay naroon ngayon. Naroon sila. Naliwasin ng Bonifacio. Maya-maya ay nandyan sila sa embahada ng mga Amerikano. Tayo ay magtutulong ng isang bansang nagkakaisa na ilalim ang isang bandila, ang bandila ng Pilipinas. Ang ating isang yun, sino ang nagtataklit sa ating bayan ng iba, hindi silang mga sinungaling at mga manlilinlang. Tayo magsama-sama, mamaya, ipanawagan natin kung hindi ka alis ng iyong puta, Marcos. Ikaw ay patatalsigin ng mga mamamayan, mga galit ng mga mamamayan na kinakailangan na lamang alanin kung ano ang sinungaling at ano ang panlilinlang. Tayo ang ating bayan mula sa kanilang mga magnanakaw, mga hepe ng putahan at sindikatong kriminal. Salamat po. Mahalin natin ang ating inang bayan sapagkat itong bayan ating sinilangan ay tayo lamang ang kayang lumaban para sa mga politikong magnanakaw. Huwag po natin takpan ang mga politikong magnanakaw. Unahin po natin ang kapakanan ng sambayanan. Pakinggan niyo po ang hinaing ng taong bayan sapagkat malinaw pong nakasaad sa ating konstitusyon na dapat po ninyong pakinggan at kampihan ang taong bayan kung wala na po silang malapitan dahil ang gobyerno natin mismo ay siyang kalaban sa ipo at ihingi ng tulong upang magkaisa, wakasan ng korupsyon. Wag na po kayong magdalawang isip pa. Taong bayan na po ang nananawagan sa inyo. Panagamitin ninyo ang inyong puso't isipan para sa ating inang bayan. Yun lamang po. Maraming salamat.